Alright mga tol, mabilis na video lang po ito ng pagtatalakay po natin sa kalagayan po ngayon ng DOJ. Sabi nga po ay ito po ay naghahanda sa sakaling paghingi ng Amerika, no? Kung sakali daw, sabi naghahanda na sakaling hingin ng Amerika si Kibuloy. So ayan po ay yan po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. At hindi na natin pagtatagalin yan. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, pag-usapan po natin ngayon ang paghahanda po ng DOJ. Sabi po dito sa report po sa 24 oras, 12 oras lamang po ang nakalipas. Na sabi po dito sa caption, tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Kibuloy sa mga kaso niya sa Pilipinas. Sabay giit na pagkatapos niyan ay saka lamang tatalakayin ng posibleng paghingi ng Amerika kay Kibuloy. So hindi naman pala iiwasan itong usapin, no? So dun sa mga nagsasabi na parang pinagbigyan sa mga favor or ano man, kaya daw sumurrender, ay pumayag na sa mga standard niya, pamantayan na hinihingi niya, kondisyones, I think hindi, no? Kasi pinaghahandaan ayon dito sa at least sa balita po nito, disclaimer lang. So maaari po siyang damputin ng Amerika kung, 'di ba, pagpatuloy po yan at talagang meron pong pagkahanda na sinasabi ayon po sa pagkaunawa po natin sa balita na to. Ikaw, ano masasabi mo diyan, no? Possible ba talaga? So hindi po natin alam lahat, nakaabang po tayong lahat kung anong mangyayari diyan sa kaso po na yan. So play po natin, no, yung balita. Tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga kaso niya sa Pilipinas. Sabay giit na pagkatapos niyan ay saka lamang tatalakayin ang posibleng paghingi ng Amerika kay Kibuloy. Nakatutok si Salima Refran. You have the right to remain. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Alright guys, dun sa isa natin video, no, hindi nagiging malinaw dun sa mga tao kung si Kibuloy ba talaga yun, kasi nakatakip daw yung mukha. Pero I believe now ito na si Kibuloy po talaga. Although binalur dito, no, naka-blurred sa report po na ito yung mukha ni Kibuloy, at least dun sa mga tao, may mga saksi, ito medical po yata ginagawa rito, no, ay kita po yung mukha niya dyan, no. Kung hindi binalur yan, kita po yung mukha niya. So tapos na po yung mga katanungan po ninyo. Okay, so wala na po kayong problema guys. Ayan po, kita po siya, ba? So play po natin patuloy. Siningit ko lang po yun. Naghahanda na ang Justice Department sakaling hingin siya ng Amerika. We expect the US to file an extradition request very soon. We have a treaty with the US and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas. Kapwa naglabas na rin ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Kibuloy. Ang kaso sa Amerika at kaso dito halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Kibuloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay sakalang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. Hindi dapat questioning. Nakaangkla ang kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan ni Kibuloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag dito, mailap man, tila mahahamol na ang hustisya at naghahanda na sila sa pagharap kay Kibuloy at iba pang kapwa-akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department.
gusto. Marami. Iginatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo na yung mga minors. November 10, 2021, nang ilabas ng isang korte sa Amerika ang warrant of arrest laban kay Kibuloy para sa kasong may kinalaman sa sex trafficking, conspiracy at cash smuggling. Matapos ang 8 araw ay isinapubliko ang sakdal laban kay Kibuloy at iba pang akusadong miyembro ng KOJC. February 2022, inilabas na ng FBI ang wanted poster ni Kibuloy. Habang Marso ngayong taon naman, iniutos ng isang hukom sa California na isapubliko ang mga arrest warrant. Sa parehong buwan din nag-umpisa ang legal proceedings ng Davao City Prosecutor's Office para sa mga kasong sexual at child abuse ni Kibuloy, pati ang paghahain ng kasong qualified human trafficking sa isang korte sa Pasig. April 1 nang ilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant laban kay Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse. April 11 naman inisyu ng Pasig RTC ang arrest order para sa qualified human trafficking case. Mayo naman inilipat sa Quezon City RTC lahat ng kasong hinaharap ni Kibuloy sa Davao RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nitong Agosto naman ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account, property, mga sasakyan at isang aircraft ni Kibuloy. Pinalawig ang utos na yan ng 6 na buwan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Alright mga tol, so yan po ay isang mainit na talakayan po dito, no? Kasi marami pong supporter ni Kibuloy ay nag-aalala po sa maaring sapitin po ni Kibuloy, no? Na sa pagkakadakip po na ito dahil kung isulong o magpatuloy po yung kaso o umusad yung kaso po na patungkol po dun sa mga krimen na may kinalaman po ang Amerika ay maaari po yun, sabi, dahil may treaty na umiiral po sa America, between America and the Philippines, between Americans and the Filipinos, no? Ang bansang Amerika at Pilipinas ay may ugnayan at mayroong mga kasunduan diyan at mga usapin na legal na kung saan kapag hiningi po ng Amerika ay meron pong paghahanda na gaya po ng report po dito. So marami po may nagalit kay Kibuloy ay gusto pong mangyari po yun kasi pagdating po doon ay mas naniniwala pong marami na mahigpit doon at hindi uubra yung kanyang papera-pera daw. So, ayon sa mga sabi-sabi po, disclaimer lang, no? Sabi nga po dito sa comment, sabi, pag huli pa lang may halong politika na, hay nako. Sabi, tama nga naman, no? Pero iniisip ko paano bang mahaluan ng politika yung paghuli dyan, no? Sabi dito ng isa, asan ang politika doon sa paghuli? Okay, so I believe ay makatarungan naman po yung tanong dito, no? Ako iniisip ko pa rin ngayon, no? Paano ba magiging political ito? Sabi nung isa po dito ni Thea G, 3 lang ang kaso niya sa Pinas, tapos ang ginawa ng mga pulis, kala mo sandamakmak ang kaso ni Kibbs na heinous. Wala nga na politika talaga. Okay? So, kung isa lang ang krimen mo, pwede ka na, o 3 lang, pwede ka na dapat na hindi habulin ng maraming pulis. Ayon dyan sa comment ni Teddy. So, naniniwala ako mali yan, ha? Mali yan. Isang krimen pa lang, dapat tugisin ka na. Kung talagang batas ang pairalin na makatwiran, kasi batas is batas, isang kasalanan, kasalanan pa rin yan kahit marami o kaunti, kasalanan mo sa batas yan, pananagutan mo, diba? So parang may kinikilingan kagad ng comment ni Thea G dito. Gina G yata si Thea G. Okay, so anong mga kasi po ni Kibbs? Ang hirap naman ng tanong nito, no, ni user. Sabi, anong mga kasi po ni Kibbs? So, kaso pala, kaso. Okay, kaso. Anong mga kaso po ni Kibbs? Dami siyang kaso na hindi pa alam ni Kuya, no? Ngayon lang yata nakapanood ng balita. So, sabi dito, paano na yung kondisyon ni Kibuloy na huwag siyang i-return sa USA? Naku, yari nga talaga, no? Ayos, saan ka makakita na gumawa ng krimen tapos makikipag-kondisyon sa batas?
Okay? Sabihin mo, stop. Sabi daw nito ang comment dito. Yari na. Talagang yari na talaga, no? Yan, tama yan. Secretary sabi. Para doon mag-ingay yung mga vlogger niya sa Amerika. May kaso din pala sa US. Oo, kuya, mayroon talaga. So, ayan. Marami pong di-updated, no? Solid Duterte, di magnanakaw. Sabi nito ni Bunny Sugar. Alright, ayan. Yan ang politika, ano, mga tol. Meron ng mga binibitawang pangalan ng kinikilingan. Dito di tayo pro BBM o pro kung kanino man, Duterte, ano mang kulay, hindi tayo. Pero, di ba, dun tayo kung saan mas makatwiran. So, I believe ito pong pag-aresto kay Kibuloy na may mga kaso na mabibigat, mabuti po yan na pinanagot po ng batas at pinatutupad naman. Sabihin, ba, kahit pa sabihin kilala, at least ginawa naman ng pamahalaan ng mga nakaupo yung magagawa nila para isakatuparan yung batas. Dami mga fake account dito ano siya, Candy. So, dami ring comment na ewan, no? So, iyan. May comment nito, Sandra's Jewels, nagmamabango sa US itong gobyerno na ito, pero hindi niya pagawa ng maayos ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Okay, alright, pantula mga tol. So, I don't know, siguro may politika na itong comment na ito. So, walang masama na ipinatupad po yung warrant of arrest na yan. Sabi dito, bakit pala naka-blurred daw ang mukha? Blurred. Okay sabi ni Norberto si Sona. So, bakit daw naka-blurred? Tama naman yung ano ni Kuya, no? Bakit pa binablurred? So, may mga question talaga na mukhang katanong-tanong naman, pero may mga rason din po yan, no? Na bakit ginagawa nila yan. And at least, 'di ba, may mga saksi po diyan, marami pong nakakakita niyan kahit naka-blurred yan, no? Sabi ko nga kanina ay nasagot na po yung matagal pong tinatanong ng marami diyan. Yan po ay kita naman ang mukha niya diyan. Blurred lang, although blurred, pero at least diba, yung mga reporter alam nila. Imposibleng hindi maglilik yan kung hindi si Kibuloy yan. Malalaman kagad yan kung panggap lang yung iniharap na nakamaskara. Siguro talagang hindi lang muna pinakita ngayon. May tamang panahon po dyan. Okay, siguro hanggang dito na lamang po tayo. Ano masasabi mo sa usapin na ito? Please comment down below and do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.